Alright, mga kapatid. So, Pastor Joel, ano lang yung laptop mo para para maka-avail ka next time ng laptop. O, Kap. Anong gagawin, Kap? Hindi, mag-canvas ka na ng laptop para next time Ah, mayroon ka. okay. Sige, Kap. Salamat, Kap. Oo. Ayan, mga kapatid. So, Yung bagay na, Kap. let's continue our discussions about last Sunday about Satan, right? The activity of the demons, the organizations of the demons. And ayan, so review mga kapatid. So ano na ba yung activity of demons? So demonic, yung una is demonic uh, infestation. They still remember that. Yes, sir. Mm, Tapos yung pangalawa is demonic Oppression, oppression Oppression. or vexation. Tapos demonic obsession, obsession sa mind. Tapos yung last is demonic possession. possession, yon inside the body. Ayan, so meron ba kayong parang na-observe after that one sa bahay ninyo? Meron bang kakaiba? Wala naman. Minsan, Meron ba kayong na dito sa church, Dapat makita. minsan na-experience ni Ah, Joy eh. hindi dapat Kasi ano to, bali, Dr. Jacob. pinaliwan na DJ ko eh. Yung higaan niya, bali, ano yan, binaliwan natin position na, yung position. Ngayon, parang kwan siya isang gabi. Dito naman kami sa dito sa room ng mga bata, doon kami natulog kasi mainit para may aircon. Pero siya doon sa kwarto niya, hating gabi 'yon. Si King naman, may room, may kwarto naman siya dito, isang kwarto. Pero gising pa si King. Pumunta si Joy, umiiyak na pumunta kay King. Sabi niya, may multo. May multo sa kwarto ko. Sabi niya, "Yun." Kasi habang natutulog siya, gising naman siya, nagising siya, pero nakita niya raw mismo, kitang-kita niya, pakiramdam niya, tumabi sa kanya yung lalaki. Lalaki na, tapos inakbayan pa, yung humigas siya, and then yung kamay niya ipinatong sa kanyang katawan, eh mabigat daw eh. Kaya hindi makahinga. Parang Yeah. gano'n. Pero wala siya. Mm. Ang pakiramdam niya talagang nasa tabi niya eh. Inaakbayan siya, gano'n. Kaya hindi siya makakilos. Kaya ang ginawa niya, hinintay niya hanggang sa nagsawa yung tao, yung espiritu na yon. Kasi Mm. naramdaman niya yung bigat, Mm. gano'n. So naghintay siya hanggang umalis. Kitang-kita niya na kwan siya, umalis siya, tumayo siya, and then umalis. Tapos, ang ginawa naman ni Joy, bigla na siyang tumayo eh. Yun, tumayo siya o umalis siya sa kwarto. Pumunta kay King kasi gising pa si King, naglalaro ng gadget. And then pumunta sila sa amin doon sa kwarto ng mga bata. O doon na kami natulog lahat. Pero kaumagahan yun ang ginawa namin. Pumunta kami doon sa kwarto. Nag-devotion kami doon. Umawit kami, nag-devotion kami. Pinag-pray ko na umalis yung evil spirit doon. Yung ginawa namin na pamilya. Andun kami Mm. lahat. And then, yung position ng kama ni Joy, ibinalik namin sa dati na Mm. posisyon. Kasi parang kung ganon, doon siya binabatibat eh. Ngayon, wala na. Wala na yung Mm. hindi niya nararamdaman. Kasi Mm. tatlong araw siya na hindi bumalik sa kwarto kasi natatakot. And then nung pagbalik niya, iba na yung position, okay na. Wala na hanggang ngayon. Yun naman ang kwan ko kay Joy matapang siya. Medyo hindi siya matakutin. Mm. Ayun.
Yun, experience dito. Oh, yung sa Oo. iba, mga kapatid, meron ba? Meron ba kayong ibang experience? Wala naman. Si Kadyo. Brother Jojo. Sa awa ng Diyos, wala naman dito sa bahay. Mm. So, si Brother Renante. Sa mga school, may mga school ako napuntahan, 100 Yun. mga century na school sa high school, elementary. O kaya may school na isa mo lang, ang katapat nun, sementeryo. Kita mo yung sementeryo. Pag lumabas ka, kinikilabutan lang naman ako. Maraming mga istorya yung iba. Ala naman ako na sa awa ng ano. Ayan. Si Brother Johnny. Bro. Meron? Wala naman sa awa ng Diyos, wala naman sa bahay. Pero nung may istorya ako, nung kabataan ko pa, single pa ako. Kasi yung pinsan namin, sinapian ng auntie niya na namatay, nagpakamatay yun eh. At malakas, babae siya. Malakas at gusto niyang magano sa bintana. Tumalon. Gusto niyang tumalon sa bintana. At sabi ng matanda, kuha kayo ng Biblia. Pati Biblia, ayaw niya. Tapos ang ginawa ng matanda, sabi niya, kung mahinang nyo, alis na kayo. Sabi niya. Kasi lalabas ito, kuha kayo ng itim na, yung... Manto. Itim. Mm. At yun ay talagang malakas. At nagsalita na siya. Ano yung salita niya? Yung salita ng auntie niya na namatay. Mm. Yung talagang siyempre, ako naman ay hindi ako makapaniwala yun eh. Talagang nasaksihan ko na yung salita ng auntie niya, yun ang salita niya. Yun ang at alam niya yung hindi yung nakaraan, pero yung sinasabi niya sa mga anak niya, yung magdama. Yung present. Yung present na yun nga ang ko eh. Talagang totoo yun. Talagang kinilabutan na ako eh. Yung talaga yung boses niya, boses ng auntie niya eh. Yun naman ang Ayan. So si Brother Saldi, may experience ka ba kahit nung bata ka? Adua. Brother Saldi. Na Hanga makita na kami. Hanga makita. Isurgi pagpakita kini Jason kit madimod It's okay. Yung ang ko nakikita di dakyan ti barko nga oray mi day tamtam dagat kay ko pantalan bir oray mi day kapitan nga umuli day immigration nga umuli yung damagin na kanya no dakadwami nga babae kawang ko na ka tawang mate kada ti abay mo kuna da day immigration abay mo kuna da awang ko na di ko napandadyan ni kapitan pinayaban ni kapitan tataga pasukin da yung kapitan eh daka no babae baka ilam lamang yun awan kap anta da yung gayam babae da yay adda na tayo idyar aramiden da kan da yung barko natay nga welder nga Bulgarian isa da yay lang kan da yay no agjote ak tira kita ka damadmadlaw ko nga aguy-guyot ti kable jay engine room ay iserat jay engine room na sakto na rumorto no malpas duty ayan so iso nga ko dagiyay demonyo nga ta dagiyay ayan si Brother Pastor Joel Cap Joel anong masasabi mo, anong experience mo naman? Hello Cap, so far Cap wala naman akong personal experience ng mga ganyang kababalaghan at sa awa ng Panginoon hindi ko rin naman pinapangarap kasi baka hindi ako makatulog. Ayan. Masyado kasi akong sensitive sa mga ganyang bagay. Ayan, so napag-aralan natin last time mga kapatid. Yun ay mga demonic infestation. Invisible creation of God talaga, yung mga fallen angels
di ba? Ay nangyayari doon. So napag-aralan natin yung divination, prognostication, magic, sorcery, witchcraft, ganon. Na yung organization of demon, yung leader nila is si Satan, si Lucifer. So hindi sila omnipresent. So they are present at a specific space at a specific time. So yung mga demons or devils is they are, commanded. And parang meron siyang, ito ang area na pupuntahan, ganon. So nakita natin na yung mga areas na pupuntahan doon sa infestation objects, mga, sabi ni Pastor John, mga dark, hindi nagagamit ng mga houses, ganon. So yun yung parang ano nila, yung activity nila. Ayun. So talagang meron, kasi invisible creation nga sila. Kasi yung demons ay obedient sila. Obedient. Yun yung pinaka-character nila. Meron ding mga stubborn, pero obedient sila. Ayan. Kaya dito natin mapapag-aralan yung mga tests. Tests will assist in the recognition of demon possession or demon influence. Okay? So there are 4 tests here. 4 tests. Number 1, those connected with evil spirits always work in darkness. Number 1 ito. Na-get nyo yun mga kapatid? Those connected with evil spirits always work in darkness. Kasi yung destination nga nila is dark, di ba? The bottomless pit, dark. Yun yung isang recognition. Kaya yung sabi ni Brother Jun noon, na yung mga dark areas, dark houses, ganon, ay doon yung parang connected sila doon. Yan. Number 2, the spirits deny the personality of Satan as an evil being. Yan. So they deny the personality of Satan as an evil being. And number 3, they hate the name of the Lord Jesus Christ and the expression, the blood of Christ. So the devil they hate the name of the Lord Jesus Christ. Yung full name, di ba? Jesus Christ of Nazareth, di ba? Yeshua ang Masiya, Lord Jesus Christ. Yeah. And then the expression, the blood of Christ. Di ba? So yung the blood of Christ, they are afraid of the blood. Kaya nga yung mapag-aralan natin one time yung Holy Communion. Kasi yung Holy Communion, ibang denomination, hindi nila binibigyan ng diin. Communion every first Sunday of the week. Pero sa atin, sa Church of Christ, is very important. May connection doon sa Holy Communion that we observe it every first Sunday of the week. Di ba? Kaya nga yung pag-take in natin ng communion, kaya nga huwag nating kaligtaan yung mag-communion, di ba? Every week. Kasi sabi nila, ordinansa lang daw yan of the church. Yung baptism at saka Holy Communion, ordinansa daw siya. Mapag-aralan natin yan. May bisa yan sa ating sanctification every day in our life. Kasi nga, ano ang saysay na pupunta tayo sa church every Sunday? Para lang ba malibang, mag-praise and worship? Yung talagang katuruan dyan, di ba? Yung Holy Communion, kasi tumanggap na tayo sa Christian baptism. Tuloy-tuloy yan in Holy Communion, we express that one because we profess our continuous faith in the blood of Christ at the Holy Communion. Kaya nga, kung mababasa mo dyan, dun sa Corinthians, yung binabasa ng mga elder, most of you are weak. And number 4, they deny that Jesus Christ has come in the flesh. Ayan. So they deny that Jesus Christ come in the flesh. Yung 1 John 4:3. Kaya dito na pumapasok yung Holy Communion na naman. They deny. Hindi po pwede, sabi nila. Kasi on that at Calvary, they are already defeated. Talo na sila doon. And that's why they hate the blood of Christ and then the expression, the Lord Jesus Christ. Yeah. And another suggestions in casting out demons. Sabihin nyo lang mga kapatid,
Kung meron kayong tanong, Kap, Joel, Kap Jun, Pastor Jun, yan. O kung may dagdag kayo para maisali natin dito. Yan. Ayan, Kap, may dagdag ka? Kap, wala pa naman, Kap. Yeah, okay, yeah. So ituloy natin mga kapatid. Ayan. So, suggestions to help in casting out evil spirits. Okay. Resist, number one, resist Satan in the name of the Lord Jesus Christ. Yan. It is best to use the Savior's full title. Yan. So ano yung full title ng ating Panginoon? Pakiulit, bro. Resist Satan in the name of the Lord Jesus Christ. And it is best to use the Savior's full title. Yan. So yung full title ng Panginoong Jesus is Lord Jesus Christ, Jesus of Nazareth, King of Kings, Lord of Lords. Yun yung mga title niya. Kaya mapag-aralin natin one time yung full title ng ating Panginoong Jesus. Pero for the meantime, Jesus of Nazareth or the Lord Jesus Christ or the expression of the blood of Christ is okay na yon for the meantime. Mga kapatid. Okay, number 2. Pray in faith, believing, and get as many others as possible to pray with you. Never work alone except under an extreme emergency. Yan. So dito na... Bro. Sige, ulitin ka. Pray in faith, believing, and get as many others as possible to pray with you. Never work alone except under an extreme emergency. Diba? Yung ginagawa talaga ng mga Katoliko, hindi sila nag-exercise doon sa place. Dinadala nila yan doon sa church, sa chapel. But in extreme emergency condition, ginagawa nila sa bahay. Pero marami sila. Pero pag mag-isa yung pare, napupunta siya, pinadala niya sa chapel. Kaya dito na pumapasok yung Our Father, di ba? Na prayer. As many as possible, marami kayo. Kasi halimbawa, yung experience ni Brother John, di ba? Ilan kayo sa bahay niyo, Pastor? Lahat kayo doon. There is no left, walang left behind doon. As many as possible. Dapat buo kayo, di ba? To pray our Father. Kahit yun lang ang memorize natin, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come. Dapat memorize natin yun, mga kapatid. Kaya pag nandyan na, hindi ka na mapakali. Number 3, fast if the demon is stubborn. Okay? Fasting. You need to fast if the demon is stubborn. Halimbawa, Pastor John, yun sa experience mo, siyempre, hindi mo alam kung andyan pa siya. But if it is stubborn, still na siya, na-experience pa rin yung infestation dun sa room ni Joy, then you need to fast. Fast if the spirit is stubborn. And then pray. Pakibasa yung Mark 9:29. Makapakshat, kita akitat espiritu. Ayan. Awanin sa balik. Ayan, by prayer and fasting. Yung whole concept niyan is prayer and fasting. Ayan. Iso nga, i-encourage na, di ba hantay nga practice, hindi na natin pinapractice yung fasting. Dito pumapasok, if the spirit, the evil spirit is stubborn. Kasi, ano ba yung katuruan sa atin about sa fasting? Di ba, pinagfafast tayo para lang sa ganon ay yung prayer natin, yung kahilingan natin. Yung kahilingan natin sa Lord ay ibigay. Pero yung iba yung use ng fasting sa atin. Ang sabi ni Lord, ang use ng fasting is if the evil spirit is stubborn. Then you need to fast. Ayan.
Okay, so number 4. Speak and sing much about the blood of Christ. Ayan, Revelation chapter 12 verse 11, pakibasa. Revelation chapter 12 verse 11. Nakita nyo na? They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Amen. Yeah. So they overcome by the blood of Christ. So in other words, speak. Remember, speak and sing much about the blood of Christ. So, kantahan mo yan. At hindi lang kantahan, di ba? Say it. Speak. Remember yung speak, yung oral. Hindi lang sa mind. Yung sa mind lang mo na ganun ka lang nag-prepare. Speak it. Voice it out. At yung number 5, quote or read scripture showing that Christ triumphed over all powers of evil. Ayan. So, quote or read scripture showing that Christ triumphed over all powers of evil. So, i-send ko sa inyong email at dito siguro yung mga deliverance verses para yon ang ikot ninyo. Pag may experience yung may mga ganitong nangyayari sa inyo o hindi kayo makatulog sa gabi, di ba, napag-aralan natin at hindi kayo palagay, may gumagambala sa inyong espiritu na ganon. Ayan, basa-basahin lang yung mga verse na yon. At yung isa sa paborito ko doon ay yung Galatians chapter 2 verse 20. Diba? Yung last time na ano natin. Na sa akin, very effective yun. Pag, sa akin yun ang una kong na-memorize noon nung hindi ako makatulog sa gabi. Meron akong mga ganon. Ayun, yun. Galatians 2:2. I have been crucified with Christ. Pakibasa nga kung nakita nyo mga kapatid. I have no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Yan, so, yan, i-memorize natin yan kahit Ilocano or Tagalog o English. Galatians 2:20. Yan. Pakibasa nga mga kapatid, nung nakita nyo? I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ live in me. And the life with which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loves me and gave Himself for me. Ayan, so ayan. Kinatatakutan niya ni Satanas. Yan. Ayan, sa Ilocano kung maganda yung ano niya diyan di ba? Itikasta anin asyak ti agbibiyag. Dikit ni Kristo ti agbibiyag kanyak. No kasano ti panagbiag ko itan, agbiagak a maipaay iti pamati iti anak ti Dios, anagayat kanyak ket nang iti biag na gapu kanyak. Amen. Ayan. Ayan, sikap naman sa Tagalog. Brother Pastor Joel. Ayan, Tagalog. May Tagalog ka ba dyan? Meron ka. O sige, basahin mo. May Bisaya ka ba dyan na Biblia? Wala ka be. Tagalog lang. O sige, Tagalog Kap. Sige, basahin mo. Maganda yan. Sige. Okay. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko nga ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, ang nagmahal sa akin at naghandog ng kaniyang sarili para sa akin. Amen. Ayan. Siguro pwede nating i-memorize yan mga kapatid. Kahit ito lang yung hiling ko sa inyo. Diba? This year, ito lang yung i-memorize natin na. So, Ilocano or Tagalog. I-memorize ko to English, di ba? Ayan. I-memorize ko makalawas. Ayan. So pag may encounter kayo na parang discouragement, ganyan. Kasi si Satan discourager yan
Si discouragement, ganyan. Tapos yung mga kasalanan, mga habitual sin, mga anger, di ba? Hindi napapalayas yan eh. Yan, pumapasok yan. Kasi lalo tayo mga father, meron tayong mga anger, ganyan. Yun. So, in 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9, sabi niya, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walk about seeking whom he may devour, whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Okay, so in Ephesians chapter 4, verse 27, it says, neither give place to the devil. Yan. So if we do not resist the devil, things will go wrong, for we are disobeying God. Also, Satan attacks every true child of God. You and I are no exceptions to the rule. Resist means to withstand, to be firm against, to fight against if necessary. So be sober means to be sane, yung sanity, open mind, to be mentally self-controlled, to be on guard. So be vigilant means to be awake, to be watchful like a security guard, right? Ever watching and listening for the approach of the enemy. So Satan is a liar, murderer, divider, counterfeiter, roaring lion, or an angel of the light. So many try to fight a passive fight by saying, I just trust the Lord and ignore Satan. God says, be strong, stand up, draw the sword, resist, withstand, overcome. Not only the heroes of faith are to fight for each individual Christian, but each of us too. Yeah. So the war between God and Satan began and continues today. And in Genesis chapter 3, verse 15, it speaks of the continuous enmity between Satan and mankind. Yan, pwede bang pakibasa yun, yung Genesis chapter 3, verse 15, mga kapatid? And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Ayan. So, sino yan? Ayan. So, isipin natin na yung verse na yan, yung interpretation dyan, ay si Jesus Christ yan. Diba? At yung head, siyempre si Satanas. Pero ang doon sa Biblia ng mga Katoliko, ang sinuad yan ng padak, yung ng, ano bang tawag doon? Who crush the head of the serpent ay sino? Si Mary. Si Mary yan, doon sa mga Katoliko. Yan. Kung basahin nyo yung mga rhymes sa version ng mga Katolik, si Mary yan. Siya yung tumapak, kaya nga ang prayer nila is Hail Mary, full of grace. Very powerful daw. Yan. So in Genesis chapter 3 verse 15, yan po ay si Jesus Christ. He crushed the head of the serpent. Remember that. So I was born from above, not to go under in defeat, but born triumph. Now, ways in which Satan attack Christians. Yan, ito yung wagas kung saan inaatake ni Satanas ang mga Kristiyano. Number 1, the devil makes us lazy. Ayan. A spirit of lethargy, heaviness comes over us, the brain becomes abnormally dull, tired, and ambitionless. Yan. Yun yung una na ways in which Satan attacks Christians. And it is found in 2 Corinthians chapter 2, verse 11. Yan, pakibasa yan one time, mga kapatid. O, habang dinidiscuss natin, tignan nyo yung 2 Corinthians chapter 2, verse 11. So perhaps we blame sleeplessness, the weather, diet, or pressure of duties, but check each point. Mga kapatid, so sino ang hindi nakakatulog sa atin sa gabi? Pag nasobrahan ng kape. Ayan. Kuya Salde, siya yung pinakamatanda eh. Okay pa ba yung yung tulog mo paggabi or Maaga natutulog, tapos maagang nagigising. Yeah, maganda. ayan. Pero pag dumating
Pero pag dumating yung mga naka-duty, gising na naman. Mm. May study, di ko alam kung sa inyo mga kapatid, pero ito ay study lang naman dito sa Canada, di ba? So yung mga may mga night shift, so bang na night shift siyempre hindi naman natin maiwasan 'yan, di ba? Mga shifting. Oh, night shift, yung panggabi talaga, yung night shift, sila yung parang may dinadapuan ng ng depression. Yun yung parang study dito, yung siyempre pag night shift ka, past ng 12 o'clock, tapos so ang tulog mo na ay baliktad na sa umaga, ganon, di ba? So hindi naman natin inaano yan, kine-question, pero as study in Canada says that sila yung parang dinadapuan ng depression. Ayan. So in 1 Corinthians 2:11, pakibasa mga kapatid. 2 Corinthians 2:11. 2 Corinthians 2:11. Sige Kap, sige, basa. In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Ayan. So sinasabi rito mga kapatid that we are not aware of his scheme. Ayan. So ito, yung laziness, yung spirit of lethargy, heaviness comes over us, depression in the brain, abnormally dull, tired, and ambitionless. So let's check one time. Have I had sufficient sleep? Is the weather hotter now than before? Is my diet sufficient? Am I busier than I should be? And if the answers are negative, then recognize the thing as an attack of Satan and rebuke him in the name of the Lord. Satan will be forced, di ba? Sino ba yung mga hindi nakakatulog, di ba? Yung mga nagdra-drugs, shabu para hindi makatulog 24 hours, buhay pa, mulat ang mata, pero ako nga, one time, nung namatay ang tatay, tsaka iisip ko talaga, hindi ako nakatulog hanggang alas 3 ng umaga, alas 4. Pero hindi naman ano yan, di ba? Lilipas naman yan. Pero pag naging normal na siya, that recognize it as an entry point of Satan's attack. According to this book, sleeplessness. Yan. Ayan, number 3, I should say. Yung number 1 is the devil makes us lazy. Number 2 is sleeplessness. Yung word na lazy, mahirap kasing ano ito discuss. Alam nyo na yan, di ba? Pag, di ba, meron tayong mga na pag hindi tayo wala tayong ginagawa, parang uneasy tayo. Parang hindi kumpleto ang buhay natin pag wala tayong kinukutingting, di ba? Di ba? Ayan. So, better be busy than to be lazy. Because it will be an entry point of Satan if you are phlegmatic or lazy, lethargy. Ayan. Number 3, pressure of duties. This make us tired, overwhelmed, and irritable. If we are too busy, too active, delays can attempt us to exasperate us. Satan can cause traffic jams and delay us to attempt to exasperate us. Satan can cause conflicts, di ba? And makes us exasperate and dried up our patience. Okay? Beware of the time when unexpected callers or the children annoys us. Di ba? So, on the middle of the day na meron kang ginagawa, di ba, merong mga, halimbawa, nagbabasa ka ng Bible, merong mga unexpected callers. Ako nga, yung ginagawa ko, halimbawa, may mga text sa akin, yung mga ibang leaders sa church, na nakikita ko na hindi nakaka-bless sa akin. So, ang ginawa ko, resist, ibig sabihin, block ko siya. Bakit patuloy na tatanggapin kung hindi na ako na-bless sa mga text ng taong yon? Kaya nga, you need to resist, you need to block those things because those are entry points of Satan. Wala namang magagawa. It's your personal thing. It's in your end. Yan. Okay, number 4, nerves.
Satan tries to attack the body and cause us to become nervous wrecks. If he succeeds in this, then in our weakened position, the devil gets us to sins easily. Yan. So, ay nerve. Yun isa yung attack niya. Di ba? So, talagang inuubos yung pasensya mo para mag-resist ka. Para ano ka, yung parang magalit ka. Kaya nga, meron kaming subject doon sa Alberta noon na yung self-differentiated person, di ba? Pwede ka namang magalit pero huwag na to the point na you gonna sin. Di ba? Na papaluin mo na ikaw na ang masisira, di ba? Magsweswer ka na. Magsweswer ka na, di ba? Ikaw ang masisira. Yun, nerve. Remember that, mga kapatid, nerves. So number 5, Satan wrecks minds. Okay, so 2 Corinthians chapter 4 verse 4, Satan once blinded the minds of the unsaved. Today, Satan is engaged in the battle of the mind, trying to regain control of it. Satan attempts to enter the mind through a wrong thought, impressions or idea lodged in the realm of the thought life. So yung mind mo talaga, kung ano yung nasa mind mo, lalabas na lalabas yan. Diba? Kung ano nasa puso mo, pumunta sa mind, lalabas yan sa bunganga mo. Ayan. So Satan may enter our mind through a root of bitterness. Yan. A grudge, a disappointment in love, school, church, and in our work. Di ba? So ilan na ang nakawalan ng trabaho dahil lang sa sa angriness, sa bitterness, sa grudge. Ayan. Yun yung number 5. Number 6, by death. So Satan is a murderer and seeks by accidents to claim the lives of mankind. God holds the key of life and death, yet God gives the power to Satan at times. If you remember the story of Job, in chapter 1 verse 12, so God gave Satan the power to destroy Job's family. Can you imagine? Pinayagan ng Lord na mamatay yung family members niya, pero hindi siya. Kung basahin niyo yung Job chapter 1 verse 12, God gave Satan the power to destroy Job's family. And consequently, in Job chapter 1 verse 18 and 19, his 7 sons and 3 daughters were killed by a collapsing building. And siyempre si Satan yon, pero pinayagan ng Lord, di ba? Pero makikita mo dyan. Pero bakit kaya itinira yung asawa? Ano sa tingin nyo? Kasi kakampi kasi niyakap yung asawa niya. Kaya hindi na yan. Sabi Bakit? nga niya, kay Bakit? Job, curse God. So, tama ka, bakit hindi na lang kaya yung asawa niya ang kinuha? Bakit pa yung 7 anak niya at 3 daughter niya? kakampi ni Satan eh. Diba? Diba? Kasama. Nakikita nyo doon, talagang deceptive itong si Satan, di ba? Kaya hindi niya pinatay yung asawa niya kasi yung asawa niya, siya yung magtotorment sa kanya. Siya yung mag-ride up sa kanya spiritually. Ayan, tandaan natin yan mga kapatid. Yan. Alright, so that is number 6. And number 7, by suicide. Ayan. Satan tried to get Christ to commit suicide by jumping off the pinnacle of the temple in the great temptation in Matthew chapter 4 verse 6. Ayan. So, meron kaming Bible study noon ni Brother Johnny doon sa apocryphal books, di ba? Do you remember that, Brother Johnny? Na yung sa apocryphal books, di ba? Doon sa Maccabees, pag namatay na, then pwede naman siyang ipag-pray the afterlife. Di ba? Ganun. Pero pag namatay na, wala na, di ba? Kaya nga papasok dito na yung suicide is part of the Satan's entry point sa atin. Ayan. Merong nga story daw dito, the story of a man who could not shave himself because the temptation to cut his throat was so great.
Di ba? So, hindi siya makapag-shave. Di ba, nung unang panahon ay labaha yan, labahas. Wala naman yung razor. Di ba? Nung panahon, meron daw isang tao na dahil hindi na siya nakakapag-shave, dahil napakatindi daw yung temptation na ikakat niya yung neck niya. Ganon yung ng yung suicide na pinapasok sa kanya, yung evil spirit, di ba? So doubtless this is the explanation of the most suicide. Satan has gained an entrance. Yan. Pumasok na sa utak si Satanas. Wala na mapagsabihan. Then they end up their life. Na may tanong kayo dyan, mga kapatid? Opo. Kap, itong Sige. pinag-uusapan natin, Kap, ano to, yung Satan's attack against Christians. These are entry points. Not necessarily na kung merong nakaranas na ganito ay mag-conclude tayo na napusis na sila. Ito lang yung pwedeng maging entry points ni Satan sa buhay ng isang tao or Kristiyano. Sa Kristiyano, Kap, yeah, tama. So, ito ba yung meron mang kinalaman ito, Kap, nung sinabi ni Paul? Hindi ko lang makot exactly kung saang book na sabi ni Paul na don't give the devil an inch. Yeah. So, maaring ito yung pwedeng maging sandata ng Diablo para ang isang tao ay magkaroon siya ng gain control sa isang tao. So ito yung sinasabi. Merong kinalaman nito nung sinabi ni Paul na don't give the devil an inch. Yes, Kap, sa utak yan, sa utak, sa mind. Di ba? Kaya nga, pag pinasok na, tignan mo, ang example dito si Peter saka si Judas. Nung pumasok ang evil spirit kay Pedro, tines siya, di ba? Tempt. Di ba? Pero after that one, siya. Pero pumasok naman si Satanas kay Judas. Anong nangyari kay Judas? Hindi niya nakayanan. Kaya siya ay nagpamatay. Nag-suicide siya. Ayan. Kaya nga sabi niya, kahit even for meron tayong mga istorya dyan, even sa seminaries, na they commit suicide. Di ba? And those are the entry points, those are the ways in which Christians attack. Very interesting yung sinabi mo, yung patungkol kay Peter na yung sabi ni Lord sa kanya na get behind me, Satan. Kasi bago kasi sinabi ni Christ yun, maganda yung ni Peter, diba? Sabi pa nga niya na you are the Christ, the Son of the living God. Diba yun yung context doon? Tapos later, sinabihan siya ni Jesus na get behind me, Satan. Kasi naging stumbling block ka sa plano ng Diyos. So ang isang tao pwedeng maging knowledgeable ka about theology, alam mo yung doctrine, pero kung hindi ka maging careful sa sarili mo, pwede ka ring bumagsak or bumigay, just like sa nangyari kay Peter, na maganda naman yung confession niya kay Christ, pero later ay nirebuke siya ng Panginoon. Ayan, tama yun, Kap. Kaya nga ito yung mga entry points si Satan. Dapat alam natin ang mga ito. Diba? Dali lang. Sorry mga kapatid, nalobat ako. Ayan, kasi interesting ito eh. Kasi meron nang nangyayari ito even sa pastors, even sa mga seminarians, 'di ba, Pastor Jun? Ito ay attack, hindi makayanan. If you remember si Judas talaga at saka apostles na ito. Apostles ang mga ito, 'di ba? Spiritual giants ang mga ito. Yes. Ang pinasok niya utak, 'di ba? Sinarili, 'di ba? Kaya nga next Sunday mapag-aralan natin na yung forgiveness, 'di ba? Yung asking forgiveness sa Lord. Hindi lang 'yan one time. Kahit hindi mo alam yung nangyayari, you ask forgiveness so that you will be on the state of grace anytime. Kasi meron tayong mga ginagawa, sinasabi everyday na hindi natin galing sa ating pag-iisip. Di ba?
Kap, mahalaga tong ano yung discussion natin, pinag-uusapan. Kasi bibira lang ito mapag-usapan sa church Yung mga ganitong klaseng ano. Kaya nga Kap pag Sunday school mo ito, wala. Walang maniniwala sa iyo kasi ito nga ay hindi nga nila napag-aralan. Kasi hindi nga natin pina-practice yung deliverance. Baka magalit pa sa iyo yung ano. Magalit. Oo, magalit pa sila. Magalit pa sila talaga. Pero ito talaga in ways in which Satan attacks us. Di ba? Pagkita mo talaga. Meron din ano, Kap. Meron tayong pastor mismo, Kap. Kaya ito, hindi natin sabihin na, hindi ko magagawa yan. Hindi natin pwedeng gawin yan. Di ba? Kaya nga, meron tayo yung ganitong ginagawa, di ba? Para alam natin yung mga entry points. Yung mga ways in which Satan attacks us. Meron tayong deliverance for that one. Ayan, yun yung number 7. Number 8, ways in which Satan attacks Christian by moods. So these are common to men, but the devil must not be allowed to take advantage of them for his own pernicious plottings. Yeah. Kap, pwedeng out muna ako, Kap, kasi susundo lang ako kay as anak ko sa school. Okay. Pero i-open ko lang, Kap, kasi nakikinig si Zane katabi ko. Oo, dyan pala siya kaya pala. Dito, nakikinig. Oo, para ano yan? Hindi lang mag-view sa camera Oo, maganda yan, Kap, para ano. Kap, sundo lang ako, Kap, ha? Kasi nag-antay na yung anak ko sa school Okay, siguro, oo. Ayan. Kap, pero buksan ko lang to, Kap, kasi nakikinig si Zane. Ayan, so by moods, number 8 mga kapatid, by moods. So, watch your moods closely and seek victory through Christ over them quickly and constantly. Di ba? Nag-change yung mood natin. Di ba? Yan, moody. Yan, pumapasok yan. Di ba? Moods. And number 9, itong pinaka-importante, number 9, mga kapatid. Are you ready for this one? Sige. Money spending habit. Uy. Ayan. So, there was a story of woman who lived in 16 different houses in 10 years. And each house requiring new furniture. What a waste of time and money. Ayan. So, the devil often takes advantage of a good thing and makes us sin by overdoing it. Diba? So, most of the attack of Satan nowadays is about money spending, not the money itself. Tignan nyo, sino ba si Judas? Si Judas was the treasurer. Diba? Kaya doon yung entry points, yung spending habit. Halimbawa, kung hindi siya practical, di ba yung simple economics natin, yung sahod natin, dapat within that bounds lang gagastusin mo. You cannot spend above your income. Yeah. Di ba? Why? Because those are the entry points in ways that Satan will attack you. O siyempre, bumabaon ka na sa utang, di ba? O siyempre, mag-isip ka na ng iba, ayan na, papasok si Satanas. Di ba? So, watch for the spending money. Halimbawa, yung story nga kanina, na merong isang babae na hindi naman niya kailangan. Di ba? Pero binibili niya. Di ba? So pag hindi mo kailangan, hindi mo kukunin. That is a waste of money and that is an attack of Satan. Kasi talagang ano ka na ni Satan, you do this, spend this one. And wala namang use. It's unpractical, di ba? Kaya ka mababaon doon sa ano mo, sa utak mo at papasok na si Satan doon. Ayan. Spending money ha. Nandiyan naman si Senny na nakikinig. Wala naman si Pastor Senny, okay lang, di ba? Ayan. So, okay lang ba? Ayan. So, ayan, yung number 9, money spending habit. Ayan. So, the devil often takes advantage of good things and makes us sin by overdoing it. Ayan. Number 10, fashion, craze, or habit. So, God says that women are to dress modestly. Many err in dress simply following modern fashions without considering the effects that it might have on the opposite sex.
And some men have committed terrible sins, but confessed later, I had no intention of doing it, but because of her immodest dress, I was tempted beyond the power of my resistance. Ayan. Ayan. Dito papasok si Joseph. Di ba? Si Joseph, ang kanta niya is tukso layuan mo ako. Talagang nag-ano na siya eh. Sa kanya, anong ginawa ni Joseph? Tumakbo. Tumakbo siya. Tayo kaya makakita ng nakahubad na nakatupis diyan sa dadalawa lang kayo sa hotel. Siyempre, alangan naman tatakbo ka. Ayun. Hindi na ang kanta ngayon ay hindi na ngayon ang kanta. Tukso layuan mo ako. Tukso lapitan mo ako eh. Di ba? Ayun. Totoo yan. Yan. Dapat sabi niya rito is yung fashion, grace, or habit. Alam nyo, mga kapatid, ito yung pinapasok sa mga kabataan ngayon that they are unaware, di ba? That they are giving up for this temptation of Satan. Was tempted beyond the power of your resistance, di ba? And number 11, the temptation to improper use of tongues opens the door to evil spirits. Ito na yung pumapasok mga Pentecostal, pastor, yung mga evil spirits, yung speaking of the tongues. So some individuals seeking special blessings try to think themselves empty, and Satan is glad to fill the vacuum, di ba? And sometimes tongues are doubtless genuine. So ginagamit yung speaking of tongues, then that's the entry point of Satan. Ayan. Ayan, anong number na tayo? 12. 11. Number 11 is the temptation of the improper use of tongues. Open the door to evil spirits. Ayan. Number 12, finding the will of God. Ayan. Importante ito. The message of the Lord is clear and specific. Satan comes to the seeking soul with many suggestions. He makes a haste, a fog in mind by creating a great uncertainty. Recognize the difference. God's voice is specific while Satan is indecisive and cloudy. Ayan. So, dito na pumapasok yung decision making sa buhay and even sa leadership. Di ba? So, sa buhay natin, meron tayong decisions. Di ba, pag clear yung mind natin for decisions, of course, that's the will of God. Pero pag meron kang doubt dun sa decision mo, that is the entry points of Satan. Huwag mong gawin kung nagda-doubt ka. Merong napakagandang suggestion ni si Pastor Cesar nung nagba-Bible study kami sa Lasam. Yung mga major decisions in life daw, especially halimbawa mga properties ganyan, huwag ka daw mag-decision before you go to sleep. Go make a decision when you wake up early in the morning. Diba? So halimbawa may nagsesell sa iyo, nagbebenta sa iyo ng lote or anuman sa gabi o before you sleep, hindi ka na makatulog, di ba? Iniisip mo na, huwag kang mag-guess. Sabihin mo daw, I will give your answer early in the morning. O, di ba? Halimbawa, may nagbebenta sa inyo ganyan, mga property o kung ano-ano pa, di ba? Don't decide when you go before you go to bed. Decide it when you wake up in the morning. Ayun, kaya Pastor Cesar, di ba? Kaya pala na-scam ako sa Rainbow, Brad. O bakit? Siyempre yung mga scammer yan, brother, ay magandang yan, hindi ka bibitawan yan. Maganda yung pananalita yan hanggang ikaw ay bumigay, mag-give in. Di ba? Talagang yan, na pinag-aralan nila yan. Diba? Kaya yung strategy mo naman, then I will call you back early in the morning. I will give you a decision. Hindi yung ganon. I-cut off mo siya, di ba? Kasi pag bigyan mo siya ng pagkakataon, ay talagang mayayari ka. Kasi salesman sila, pinag-aralan nila. Yan. So yun yung the will of God. The will of God, pag clear yung mind mo, it's a sign coming from the Lord. But if it's doubtless, meron kang doubt, do not make any decision. You have doubts. Ayan. Ayan yung number 12. Number 13. Daydreaming.
Daydreaming, this is one of the devil's most fruitful fields. There are good and bad daydreams, which your passive, uncontrolled mental musings. So, flagrant sin is often the outworkings of accomplished daydreams. Yan. Alam nyo na siguro, adult na kayo eh. Di ba? Ayan. So, number 14, feelings. Feelings, dislike, thoughts, and moods must be watched. Don't be touchy. Don't mule over sayings. I wonder if he meant to insult me. Why did he say that? Okay? So, ito yung feelings, di ba? So, pag nasaktan ka, parang gusto mo na ring manakit. Yan. Yun pumapasok si Satan. Di ba? Kaya nga dapat you need to take a break. Live by faith of the Son of God and not by feelings. Ayan. Parang ganito. Yung Bible, di ba, should interpret feelings. Not feelings interpret what was the verses in the Bible. Ganun. Parang experiences. So the Bible should interpret experiences. Okay, not experiences interprets the Bible. So if your experience, halimbawa, yung nangyari sa atin, wala tayong kamuwang-muwang katulad nangyari kay Brother Johnny, di ba? Nung nandun siya, mayroon siyang nakitang ganon, natakot siya, nagsalita yung sinapian ng ganon. Di ba? So, hindi, yung mga experience mo na yon ay dapat huwag mong i-interpret na ito yung sinabi ng Bible kasi na-experience ko. Nobody can question me because I experience it. Nangyari sa akin. That's why the Bible should interpret yung na-experience mo sa buhay. Kaya nga tayo napapag-aralan na natin na yung mga nangyayari sa atin noon, well, those are the works, the entryways of the invisible beings. Diba? Ganun yon. Ayan. At yung susunod mga kapatid, number 15, criticism. We must be prepared to receive it. We may be misinterpreted and misunderstood. Ayan. Criticism ito this could overwhelm us and lead us to introspection and discouragement. Ayan, tandaan natin ito, lalo na nata yung mga leader. Yung criticism, hindi mo maiwasan yan. Nag-criticize ka pag tumatayo ka sa harap, lalo na pag pastor ka, pastor's wives ka, somebody will criticize you. Yan. Those are the entry points of Satan. Kaya dapat tignan mo doon, yung criticism must be prepared. You must be prepared to receive it. Okay, and we may be misinterpreted and misunderstood. And this overwhelm us to be discouraged. Ayan. Don't be discouraged when somebody criticizes you. Ayan. But it should be an encouragement for you. Yon, yung entry points ni Satan. Yan. Yung next is discouragement is one of the major weapons utilized by the devil. Yan. Discouragement. Nung si Satanas, meron siyang aparatus doon sa impyerno, di ba? So pag pumupunta raw siya doon sa mga Kristiyano, ay meron siyang